Okay, so this morning, ang atong topic, atong isgutan karon, let us open our Bibles in 1 King chapter 17 verse 1. We will talk about spiritual dryness. Ako ning i-share sa PSK, spiritual famine, but this morning ako ni siyang butangan og topic, spiritual dryness. Espiritu anong kauga, uga Pasko pras. Okay. 1 King 17 verse 1. I hope naamoy Bible, naamoy cellphone nga naay apps nga Bible. You can read it sa inyong phone or natay PowerPoint no sa akong likod. Matod pa, si Propeta Elias nga taga Tesbi sa Gilead miingon kang Ahab. Sa ngalan sa Ginoo nga buhi nga Dios sa Israel nga akong gialagaran, walay yamog o ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig, gawas kong akong paulanon. Ang Ginoo maga-bless sa word karon nga atong pamatian. Amen. Okay. Tagaan mo na ko og konteksto nini nga mga bersikulo nining panahon ang hari sa Israel si King Ahab. Kisay hari sa Israel? King Ahab. Aduna si asawa nga gwapa. Gwapa yung asawa, ang pangalan si Jezebel. Pero maot o batasan. Gwapa pero maot o batasan. Nabawi po. Di lang maot o batasan, iyaha pang kontrolon si Ahab. I hope makuha niyan eh. Si Jezebel, ang iyang karakter, controlling kayo siya. Under the Zionist Ahab. Inantapad, lisod ko yung mga asawa gwapa. Ang problema, yung mga asawa di pagyugwapa, o niya mo control pa nimo. Okay. So, makita nato diha nga adunay problema nga nahitabo sa Israel. Sa paghari ni Ahab, ang Israel ning palayo sa Ginoo. Why? Because the queen herself, siya nagkontrol. Yang gikontrol si Ahab, wala na sila magsimba sa Diyos sa mga Israelita. Ang ilang gisimba, mauna si Baal o si Astoret. O si Jezebel, aduna siya ay 450 ka mga false prophets. O si Astoret na 400. So more or less, nasa 950 false prophets. Ang tuyo nila to destroy the faith of the Israelites to the true God nga mao'y naghimo sa langit ug sa yuta. And then, ang nahitabo makaigsunan, this woman successful sa iyahang attack. Kaya nga naman ining panahona, ang mga Israelita ning palayo sa Ginoo. Okay. So, kuyaw ka is Jezebel. Mura sa atong panahon karon. Ang atong nasod, maayo ang atong presidente, pero na may Jezebel niya. Mga bantayanan pag-ayo. Even sa atong family. Ladies, women, please don't control your husband. Dapat submit to your husband. Amen. Bisag bright pa mo, ang inyong bana, lupigon ninyo sa intellectual, but please, don't control your husband. Submit to them. Husband, stand firm. Makita si Lord sa inyong life. Dapat makita mong blessing sa inyong family. Ang nahitabo ka King Ahab, wala. Hari tod siya, apan wala siya kusog. Weak leader siya. Okay, so, in First King 18, next chapter na to makita diha. Adunay nahitabo. Let us open in verse 30, 18:30. Unya mingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol kamo kanako. Miduol kaniya ang tanang katawhan o tanang tao ug giayo niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. 31. Ato sang basahon ni mga bersikulo. Unya nagkuha si Elias og 12 ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga banay
sa mga anak ni Jacob nga ginganag sa Ginoong Israel. Okay. Og pinagi ni mga bato, naghimo siya halaran nga sa ngalan sa Ginoo, og naghimo siya usa ka kanal libot sa halaran, ug ang kadak-on niini kasudlag 20 ka litro nga tubig. Gipahimutang niya ang mga sugnod ug gilapa niya ang baka o gitongtong diha sa mga sugnod. Miingon siya punag tubig. Okay? Miingon kayo siya, bubuyo pa ninyo o gibubuan na usab ni nila. Unya, miingon na usab kanila sa Elias, bubuyo na usab ninyo o sa ikatulong higayon o gihimo nila kini. Misanap ang tubig libot sa halaran o ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghimo sa haponon nga halad, si Propeta Elias miduol sa laran og miingon, "O Ginoo, Dios ni Jacob, ni Isaac og ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad, ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubagain taon ako, o Ginoo, aron masayod niining katawhan, kining katawhan nga ikaw mao ang Dios og nga gipahinulsol mo sila." Verse 38. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo o giut-ot o gisunog ang halad nga sunugonon ingon man ang sugnod, lakip ang mga bato og abog ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Last nga bersikulo, sa pagkakita ninis ng katawhan nanghapa sila og miingon, "Si Yahweh mao ang Dios, si Yahweh lamang maoy Dios." Atong palakpakan si Lord ini nga verse. Okay. Sa chapter 17 makita nato diha nga si Elias argue with the king himself, King Ahab. O sa panahon ni King Ahab, ang mga Israelita nahilayo. Ang mga Israelita nanago, mahadlok sila sa queen, sa reyna. Kay dali silang ipapatay niini kung lantad kayo sila nga nangalagad sa Ginoo. Why? Because the queen herself, ang iyang gusto nga ang Israel ni panahona, dili mangalagad sa Dios, mangalagad na kang Baal. Ug kinsa si Baal, mao kini ang Dios, paganong Dios. Mao ni isang ginaludhan sa mga pagano. Ug mao na ang Dios ni Jezebel. Okay. So, nining panahon na ang Israel ming backslide. Tiyaw mo na, gikan kang Haring David, kang Solomon, hangtod sa sunod nga mga hari, makita nato sila nga nag-alagad sa Dios. Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Mao nay pangalan. Ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob, mao na siya Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Og mao nang Dios nga atong gilagaran karon. Amen. Og mao na si Jesus nga gilansang sa cross, gilubong nabanhaw og mingkayab og nagsaad nga mobalik. Og mao na ang Dios nga nailahan sa mga Israelita. Apan subo pa malandungon tungod kay nining panahona, ang mga Israelita nagpalayo tungod kay mahadlok sila sa reyna nga asawa ni King Ahab. Okay. Si Elias uban sa 100 ka mga propeta, actually na pa 101 prophets sila. But 100 wala sa kalibutan, gipangtaguan ni Obadiah sa duha ka yungib, duha ka langob, 50-50. Apan ang pagtuo ni Elias, wala na ilain siya na lang. Nakipag-istorya sa hari, og yang gihagit ang hari, nga kinahanglan gayod nga pamatud-an nato. Kinsa gayod ang tinuod nga Dios. But sa pagsugod pa lang daan, tungod kay lagi ang mga Israelita ning palayo sa Ginoo, nasuko ang Dios, o gibatik inin Elias, mo to nag-pronounce siya nga dili mo ulan sulod sa 3 ka tuig, ug nahitabo kini. 3 years nga walay ulan, 3 ka tuig ang tubig minghubas, daghanag na nga matay mga hayop, daghanay panghitabo. Kung moabot pa to another year, posible na ay daghang tao mamatay. That is why in 3 years, si Elias wala mahadlok sa pagatubang sa hari.
Kung gabasa mo Bible, inyo nung masayran, nga nangatubang siya sa king. Ug yang gihagit ang hari, nga mutunga sila sa bukid sa Carmel, aron ipakita, kinsa gyud ang Dios nga tinuod. Si Baal ba? Si Astoret ba? O ang Dios ni Abraham, ni Isaac? Si Yahweh ba? Ang Dios nga tinuod. Okay, so, why famine happened? Nganong nahitabo man? Nganong adunay famine nga mahitabo? To kay gipamulong kini ni Elias. Pulong man to niya. Ang famine, drought, gining wanay ulan. Kusog ang init, mangliki ng yuta. Okay? So ang nahitabo makaigsunan, apektado silang tanan. Piabi niyo, tagaan mo na ako og lesson karon buntaga because this is a very spiritual nga panghitabo karon sa tong panahon. Kaniadto literal to nga nahitabo nga wala gi ulan, nag-init pag-ayo, sulod sa tulo ka tuig. Nahinomdom ko kaniadto kang Marcos pa, kang tatay pa ni Bongbong, si Ferdinand Marcos Sr. Gamay pa ko ato, siguro mga 5 or 6 years old ko, or 7. Katong 7 months to man, di ba nga 7 months nga init? 8 months nga init, kaniadto, og aduna na nangabot nga mga humay nga bahay nga humay. Kanaganing humay nga nanay color nga pula. Grabe to, ang tubig ato hubas, ang agusan, abi ang agusan ganito. Makalakaw ka diya, kiting na lang. Nasi mong kiting ang tubig sa agusan. Makita na guni mo diya katong gagmayng kabibi, sa tawag ana. Manglutos daplin. Dali kay pamuniton. Tungkay ang tubig ning hubas, I mean ang banlag nga river, ang sapas banlag, ning gamay gud siya. Ug ang daghan to'y mga balon nga nangahubas. Kung imong tanawon 3 years, dili gyud sayon, lisod gyud kayo. Ibalik ko nako, ang nahitabo kanila kaniadto, pure to nga physical. Apan sa atong panahon karon nahibalo ba mo nga pwede ta makasinati og famine sa atong life. Gitawag na ako nag-dryness sa atong life. What is dryness, Pastor? Spiritual dryness comes from a lack of prayer and of time spent in God's Word. Nganong nauga ka? Nganong di nakaganahan mo simba? Nganong di nakaganahan mo appeal o activity? Nganong para sa imuha, traditional ang pagsimba? Why? Because nakulang na ka sa pag-ampo. Nakulang ka na sa imong paghatag panahon sa Word of God. Wala na kay pagbasa sa Biblia. Ang Bible na gaingon, the Word of God is a lamp and a light. Suga o kahayag. It reveals how we should live. Ang Bible. Buka di pag magbasa ta, makita nato da kinsa ta. Sa mga asawa, mahibalan nimo ikaw. Sigabasa kag Bible. Mga bana, mubasa kag Bible, makita nimo ang imong pagkatao diha. That is why, nganong nauga ka, nganong wala kay gana, nakulang na, tungkol wala kay time, wala na ka mag-spend of time reading your Bible and your prayer life, wala na. We are often spiritually dry because wala takabalo. Unsaon na to pagatubang sa mga given situation. Ngayon, dali ka mo react, dali ka masuko. Kaya nga naman, wala na ka masayod unsay imong angayang buhaton. Kaya nga naman, isip Kristohanon, kinahanglan kanunay gayod, mapuno ka sa gahom sa balaang espiritu. Okay, so, the story of Elijah and the false prophets of Baal, muna sa chapter 18, makita nato niya. In chapter 17, verse 1, gatong gibasa na ito ganiya, bantayan na nato, brother and sisters in the Lord, please be careful with your tongue. Di ba natay, please be careful with our heart, but please be careful with your tongue. Bantayan na nato atong atong dila. Ang Bible na gaingon, there's a power in our tongue. Apa mo diha? Di ba si Elias matod pa tungo sa iyang kasuko?
Nasuko siya sa hari. Dili na mag-ulan. Panlitok man to niya. Wala mo ulan. Kisay may biktima, appeal siya. Mugani sa atong pamilya, kung nasukot na pag-ayo, bite your tongue. Paa ka imong dila. Zip your mouth. Ayaw litok. Kay delikado basig mahitabo. Careful, kay nga naman ayawa nga namati. Mugani kaniadto sa karaang panahon ay maldisyon. Kung sa ng maldisyon, kanang mingon lang mga tingol lang, magkamangkas kapait, magkamangkas kalisod. O tanaw sa nitabo, matinuod po to, kay nga naman wala man mga lagad sa Ginoo. Makabana kag biyudo. Biyudo nga tiguang, edad 80 anyos. Agoy, natinuod po. Kay nga naman, maldisyon man to. Giubanan sa yawa tong dila sa ginikanan. That's why be careful. Amen. Instead of manglitok katag nindot. Sa itong mga bata, ay good ana. For example, bata niya mo, medyo bigaong kang bata ka, delikado mo gina. Mas may pag mga anak ka nga, pagkabuutan ni mong bata ka. Di ba kita, pagkakita tag ilaga, ang atong tawag, kung sa ganit tawag sa ilaga, buutan. Amen? Napa diha? Di tama yung mga ilaga, kaya basing managhan. Sa naaning mga buutan, oh. Di ba? Amen? Kanang ganing mananap, kanang ubos-ubos sa mga, amo to si tawagan na sa inyo, ha? Kanang panahon ganing sa tingulan, mo init, nga pagpasigat ang suga, mga bot, ha? Ibos. Sa mo ubos-ubos. Mugani mato pa, di gud ka mulitok ana, nya palungon nimong suga. Kay kung imo nang pasigawong suga, ug manglitok ana, managhan na sila. Ibisag mo sa ano, managahan gyud. Amen. It's not a matter of our tongue, I think. Apan balik ko na ko ha, there is a power in our tongue. Be careful gyud ta ana. Amen. Kay pwede na mahitabo, o pwede po dili. Apan ang nahitabo kang Elias, nahitabo gayod, sulod sa tulo ka tuig, adunay drought or famine. Okay, so, why dryness? Nganong ang dryness mahitabo? Nganong ang kauga? Sa atong pagpangalagad karon, imo na ni, ako na ni. Why dryness? Why? Because prayer is not a priority anymore. Nganong naugahan ka? Nganong wala kay gana? Di ka nagagana mo simba. Tungod kay wala na kay ampo. Wala na kay time talking to God. Klaruhon lang nato, di ba? Tinuod dili? Tinuod na. Sa panahon nga di na ka makapray, lahi gun imong batbation. Okay. Timanin ninyo, sa panahon nga namati mo kanito sa kuha, nga dapat matag pamilya na i-prayer. Kung saan nahitabo sa inyo ha, nindot ang dagan. Di man absent diha ang itaw problema. Still, this is a problem. But when the family pray together, lahi gyud. Why? Because when you pray together, when you have your devotional together, gi-invite nato ang Dios nga mamuhat sa itong kinabuhi. Kanang devotional lang ang devotional food. Kada bang nag-prayer mo nga prayer gyud, dili nga submit lang sa GC. Apan kanang tinud-anay gayod nga nag-ampo og nag-devotional. Bisa pa lang giundang ni mo na matingala ka, gahi na mag-ulo ni mga bata. Anong gahi nag-ulo sila? Anong di mamati? Anong ikaw di na po ka mamati? Kaya nga naman, wala na kay prayer. Amen. Naipalo ba mo? Si Elias, gitawag siya a prophet of fire. Gitawag siya og propetas kalayo. Kay si Elias, kuya mo ampo. Apan nganong nahitabo man ni? Tungkol kayong panahon na ang mga Israelita, wala na sila'y panahon sa pag-ampo together with all the prophets. They never listen to the prophets. Amen. Ug ang mga tao ning panahon na sa Israel, silang tanan dominated by fear. With fear. Fear dominated them. Na sila kahadlok, mahadlok silang Jezebel.
Madlok sila, makita ang Jezebel, basig ipapatay sila. Ang ilang gihimo, instead of praying to God, sa gihimo nila, ning palayo sila. Di na guys sila magpaduol sa alagad sa Ginoo. Kaya nahadlok sila sa queen. Tiyaw mo po na patyon sila. Maangin sila. Normal na. Apan, kung sa netabo, nagpalayo sila ning anam og kalisod. Ikaduha, why dryness happened? People are far from God and far from the man of God. Tinuod na. Ang mga tao nalayo na sa Ginoo o nagpalayo na sa alagad sa Ginoo. Pastor, pasabot, ana. Tanawon ninyo. Verse 30, chapter 18, verse 30. Tanawon tani. Ayop, lamdagan kita sa Ginoo karon makasabot kita ning mensahe. This is just a simple message. You can scan your Bible. You can read it word for words. Di makita ni mo tinuod gyud. Tanawa, in verse 30, mo ning panahon nga naa na sila sa Mount Carmel. Nanungas na sila. Napa mo diha? Okay. May na lang po kay mga Israelita nanungas. Okay, tanaw niya. Kuhanin niyo ang situation ba? Tanawa. Og mingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol kamo kanako. Naanay significance. Asa na ang mga Israelita? Nagdistansya. Nagpalayo. Kaya nga naman, pag magdikit sila, pwede silang ipapatay, dakpon o ipapatay sa queen nga si Jezebel. Meaning, naa sila'y rason. Nganong di sila mo appeal og fellowship. Na sila rason, nganong di sila mo appeal og panawagan. Kay mahadlok sila. Basig mamahimong problema nila. That is the reason why ning samot kapait sa ilang sitwasyon kay ngano man nagpalayo sila sa Dios ug nagpalayo sila sa alagad sa Dios. That's why unang punto nga gihimo ni Elias sa mga Israelita, paduol. Duol kamo kanako. Duol kamo kanako. Unsay significance na, pastor? Wala man mawala. Naara man kanunay. But the question is, do you still agree? Do you still believe your pastor? Do you still believe your leader? Nagpabiling pa ba na sa inyong unahuna? Ay importante ni igsoon. Kining ato nakita karon, this is the literal story of Elijah and the Israelites. Kaya nga naman, nining panahon na lagi, rason na sila rason. Di sila pwede makapaduol kay basig mapatay, maangin sila. Og mo ni nakita ni Elias nga problema. Walay milagro. Walay mahitabo nga nindot nga sitwasyon kung magpalayo ka sa imuhang alagad. Palakpakan sa ato si Lord. Okay. That is the number 2 reason why dryness happened. People are far from God and far from the man of God. Na may gingon, pastor, magyapo ko, nagtawag nga po sa Ginoo. Kinihagi, na-arrange na to ba? Kaya isang tuod nga, ning tawag ka sa Diyos, apan layo ka na mo, isip inyong pastor. Layo mo sa inyong leader. Wag yapon. Don't tell me. Di lang kita mamakak. Kung duol tas Ginoo mo, duol kita sa tong pastor. Amen. Kada mga nata nga, ay, wa mo kalibutan sa akong motibo. Basta I love the Lord. Di man na tinuod. If you love the Lord, you love your pastor. You love your parents. You love the people over your life. Amen ba? Okay, so, people are far from God and far from the man of God. Number 3, ikatulo, C. Why spiritual famine happened or dryness happened? Because people are busy and no time for God. Nganong adunay kauhaw, nganong adunay kauga sa pagpangalagad kay ang mga tao busy ug wala nay panahon sa Ginoo. Kana general nga pag-istorya ba? Makahinumdum gyapon tag Dios
Pero dili na sama kaniadto sa atong panahon nga madasigon pa kayo kita. Amen. Nangutan na bitaw nga asawa, mato pa sa asawa sa bana, love, mahal pa ba ko nimo? Ingon ang asawa bana, nung puta na magkana, mahal oy, alang-alang man. Pagka next day, nangutan na po ng asawa, love, mahal pa ba ko nimo? Ingon ang bana, naon sa kadiha, mahal oy. Ikatulo ng utana ang asawa, love, mahal pa ba ko nimo? Pag-ilom na ko niya. Ano ka utana ka na nga mahal ta magig ka? Ipunan ta balay kang maot nimo batasan. Ingon lang ang asawa, lahi na giday ka. Karon ro singgitan ako nimo. Oh, di na tribo kar ang bana. Kaya ang gugma dili na kapuyan mamati sa pangutana. Napa mo diha? If you truly love that, tanawang bata nato, kanang bata nato, di ba ang bata nato, pag sinapangutana nato, masuko ba mo? Di ba ang bata nato, ma, sama ni ma, di ba kanang bata? Kanang bata, grabe na ka-inquisitive. Pero ganahan ta pag mangutana na, ato ganyan guguson lago. Di ba mag-enjoy ta, the moment ang bata nato, mag-inquire something ikan sa ato. Imong ba na, si pangutana, maglagot, imong laparuhong karugayan. O sa may problema diha? Tungod kay wala na mo'y time together. Kung mag-istoryahanay mo, matingala ta, nga maglalis man mo. Kaya nga naman, dili naman na mao ang inyong time. Kaniad to, kiniha, literal magini siya, kisa may namisita diha, wala kay kalibutan nga kabuntago na. Ang istorya, balik-balik. Nga nung wala may sumol, wala puol. Mga nagutos nanay kanito sa kuha, Gina, papaulian at nga tao, aga na. Tuyo na po na ako, mga alas 2 na kumuli, kay mga naman ko largo. Mulakaw na ko na lakaw na ko ni. Bahala na ko sa may tabo na ko sa dalan. Maras na ay na iton, baningin na tira, pa din na makaturog. Tulog ko. Ganon di ka mapulaan, makigistorya. Kaya gano man, mahal man nimo siya. Kumusta nga itong gugma sa Ginoo? Ugan na ba? That is why, ikatulong nga rason nga nung mawala o nga nung adunay spiritual famine o adunay dryness, kaugas atong pagpangalagad, tungkol kay kita mismo busy na ta. Ug wala na tay time para sa Ginoo. Yes, naabot tay gamayng time, pero dili na sama kaniadto. Okay, mangutana ng misis nimo. Anong pag-abot nimo tulog ka largo kaniadto bisag hago ka magigistorya man ka. Karon ngano ingana man ka? Ngano man tungod kay naa na kay problema, uga ka na. Naa na kay something. Napa mo diha? People are busy and no time for God. And this is the reason behind nganong nauga ka, nganong wala kay gana. Nganong mingtalikod ka na. Yes, Kristohanong kagud gihapon sa imong pangalan apan wala na kay panahon sa Ginoo. Busy ka na sa imong trabaho. Mas giuna na imong trabaho kaysa Dios. Hello, nabo ko istorya karon? Naba? Hallelujah. Sunod, mo ni ang pinakatumbok nato, altar is broken. Prayer is not a priority. Tanawa, verse 30. Gingnan ni Elijah ang katawhan, dool mo na ako. Kung sa gihimo ni Elijah, iyahang gi-arrange o gibalik ang altar nga naguba. Tanawa, duol ka mo kanako, miduol kaniya ang tanang katawan, o giayo niya, ni Elias, ang naguba nga halaran sa Ginoo. Kaniadto sa ilaha magod ang halaran, bato na nga gipail, bato. O dili lang usang bato ha. 12 na ka bato, igsuon. 12 na siya ka bato. Dili na maghimo lang kang murag halaran. Giihap na nila 12 stones. Nagrepresentar na sa 12 ka tribo nga mga anak gayod ni Jacob nga ang Israel. Kasi nahitabo naguba.
Nganong naguba? Kay man, matod pa, nganong naguba? Tungkol kaya wala na sila ay panahon sa pagampo. 3 years. 3 ka tuig. Ang balay ganing, dili mapuyan, sulod sa 3 ka tuig. Grabe na nag-problema sa sulod. Gipuyan na nag-ilaga, basi ka pa'y bitin, kaya nga walay nagpuyo. Ang halaran, nga 3 ka tuig, walay operation guba. Namati ba mo? Kumusta imong halaran karon be? Okay pa ba o basig na wangi na? Gipagwapa nato itong naong. Lipstick, grabe ka upat. Ang atong mga kilay niyo, mga kababaynan, gipang bagisan. Kita mga lalaki nagpahirkat, nagpagwapo. Ang atong pisikal, gipanindot nato. Mag-exercise ta kadadlaw, mukha untag, pinili para di ta masakit. Apan gatiman nato itong pisikal, apan wala nato timan nato spiritual. Nga mo na'y pinaka-importante, kining atong relasyon sa Ginoo. Amen. Arrange your altar. Rebuild your altar. So pagtungas ni Elias, ibabaw sa Mount Carmel. Tao niya, ang Mount Carmel, dili na patag, Mount gani, bukid. Nangadto po ang mga Israelita. Nangadto po dito ang mga false prophets ni Baal o ni Astoret. Dito sila nagtakos. Sa nasayra itong istorya, gikan sa buntag, si Baal, ang mga katawan ni Baal, ang mga false prophets, nga 450 plus 400, naghimo silang halaran, o ilang ipatong ang tibok baka. O nagsugod sila ritual, nagsayaw-sayaw sila, ilahang ginatawag si Baal, kaya ang sabot nila, kinsang halad, masunog, mo itinuod. Walay dagkutay, walay magbutang, o anything nga pwede mo siga, basta magampo lamang sila. Nagampo ang mga false prophets, o wala sila pamati sa ilang Diyos nga si Baal. Ginakomedyahan gaya sila ni Elias mato pa, kusga inyong tiyong basig na hinanok. Singgitin ninyo basig tuas na malingki. Apan abot na lang kahaponon, wala gayod, wala masunog. Ang mga false prophets o Baal, gipangkapoy o nanghigda na lamang sila. Mga sa chapter 18, makita nato diha, sa verse 30, nagsugod si Elias iyang time. Human naman ang mga false prophets, siya na po na naghimo o iyahang kaugalingong pamaagi. To approach God, para lamang gayod maipakita nga ang Diyos ni Elias, mo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang tinud nga Diyos ni Israel, nga mooy musunog sa halad nga ilang ibutang. Apan na sa gibuhat, balikon ako, wala lagi, dili ang Diyos manginlabot pag wala kay buhaton tama. Bisag kung sao pa di mo pagampo, apan dili tama ang imong gihimo, I tell you, God will not listen. Ang pagtuo man gato, basta ka mag-pray lang ta, natay buhaton. Ay, pastor, nag-ampo ko ganyan buntag. Sigurado bang gidawat ang imong pagampo? Di po ka sigurado. That is why kinahanglan tamao na to. Amen. Lisod man mag-ampo ta pag naatay mga gitawag og mga unforgiveness. Lisod mag-ampo ta pag naatay ginatawag mga kasilo, panaglalis, panagaway. How can God answer your prayers pag ang imong heart naakay hinanakit? That is why si Elias, lisod man po mag-ampo siya pag naasay kasubo. Mong gipaduol niya mga tao. Sa pagduol sa mga tao, meaning to say, mamati na sila. Sa pagduol sa mga tao, meaning to say, gusto na sila mamati sa mensahe. O gisugdan ni Elias, ang ikaduha, iyahang gikuha ang mga bato, o yang gipatong kini, o gi-arrange niya ang altar. Amen. Balik ko na ako, bisag kung saan pa natugampo, pag dili ma-arrange ang atong altar, wala lang gihapon. Pastor, sa altar ka nang nabas kanto sa balay, that is not the altar nga akong giingon, kundi ang imong relasyon sa Ginoo.
Hallelujah. Altar is broken. That is the number 4 reason why spiritual famine or dryness happened. Because prayer is not their priority anymore. Wala na sila panahon sa pag-ampo. Ang pag-ampo makaigsunan, dili man ni sayon. Kisayan mag-iyon ang pag-ampo sa iyo, may amen. Ang pag-ampo lisod. Tanawan ninyo ha. Kisa may ganahan mo tunga sa bukid. Pag ang bukid, ato na to, nindot siya pag-abot na itong bukid sa tumoy. Pag makabot na ka sa pinaka-peak niya na, refreshing, nanay hangin. Upon approaching sa pagsaka sa bukid, hangak, kapoy. Ang pag-ampo, dili sa yun. Nindot sa pag-ampo ka na, nakatudo ka na, naka-premier, naka-segunda, naka-trisi, naka-kwarta, naka-kinta. Meaning, sutoy ka na sa nag-ampo ka. Apan sa imong pagsugod pa lang daan, dili sa yun. When you pray, it is not easy. Labi nag-ampo ka, nagikan ka sa katulugon, nag-ampo ka, gikan ka sa baktas, kakapoy, dili sa yun. Mount Carmel, bukid ang pag-ampo. Salamat na lang kay ano man. Ang mga Israelita, ningtunga sila. Physically, ningtunga sila paingon dito. Kay dito ang himuon nga halad. Dito ang pag-ampo. Kaya na sila pangayoon sa Ginoo. Gusto nilang matapos na ang tulo ka tuig nga hulaw. Gusto nilang matapos tulo ka tuig nga problema. O dili matapos ka na kung wala sa libuhaton. Kumusta man ang imong kahimtang karon? Gusto ba kag tuloy-tuloy o stop na? Kasi may naikalisod. Gusto ba niyo tuloy-tuloy? Lord, gusto na ko mahuman ng kining kalisod. Nakay buhaton. Okay, dirita. How to go out from spiritual dryness? Kung saan ito pag-iskapo sa spiritual famine o spiritual dryness? Saan na ito paggawas? Inantapad, tungas sa bukid sa pag-ampo. Inantapad, tungas sa bukid sa pag-ampo. O saya magod ang problema nato ba? Ang pagtuna tong Kristiyanon nga kinabuhi, tama nang nagsimba ta. Si Jesus, kanunan ninyang gitagaan nigda kong pagtagad. Si Jesus iyang ministry for 3 years and a half. Ang iyang life, sabi niya nga niyo, ang iyang life, iyang gipakita ang example sa iyang mga disciples. Every morning mo gawa siya. Muadto sa awaaw nga lugar o nagaampo. Ang pangutana, kinahanglanon ba na ni Jesus? Diyos naman siya. Apan nganong gibuhat to niya, kay gusto niya, magbilin siya og ehemplo sa iyang mga disipulo. Kinahanglan pa ba niya magampo? Pwede namang dili. Apan nganong kinahanglan siya, kay iyan ang ipakita sa tong panahon karon. If si Jesus nagampo, nganong kita di makahimo sa pag-pray? Si Jesus pagsulod niya sa Gethsemane, di ba sayo kita niya na, naman na sa istorya gayod, sa Passion of Christ, si Jesus mingsulod sa Gethsemane, ug nagluhod, nagampo, nga daw dugo aming awa sa iyang ulo, nga singot. Asa si Peter, si Andrew, si John, nabilin sa gawas. Gingnan ni Jesus, diri lang mo, magampo mo ha, sabay mo na ako, kay musulod ako, magampo ko dito. Makikistorya sa siyang amahan. After 1 hour, may balik siya, Jose netabo, sa tulo, nakatulog. For the second time, si Jesus, ming sulod na pod, ning balik siya, asa ang tulo, nangatulog. Dili sayo ng prayer. Ang prayer, mount na siya, bukid na. Hangak. That's why kinahanglan natay buhaton. Dili na to simplihon ang atong pagpangalagad. Kung unsay dapat buhaton, praise God sa grasya, sa Ginoo. Apan dili pwedeng watay buhaton. We are saved by grace, but dili pwedeng agigrasyan ta. Wala tay buhaton. Naatay ang ayang pagabuhaton karon.
For the third time, igawa si Jesus, nangatog hapon. Nganong si Peter, wala siya makadapi kang Jesus sa panahon ni Jacob si Jesus. Kaya nga naman, si Peter, kulang ang iyahang power. Kaya nga wala siya mulahutay sa pag-ampo. Nganong dali ka matpukling, nganong dali ka mo atras, nganong dali ka maluya, tungkol kay wala kay panahon sa pag-ampo. But the moment you invest your time sa imong prayer, mamahimo kang kusgan nga Kristohanon. Kanang ginaingon ako, di ko kumutuo, pag may nampuhon ka, nga dili ka panalanginan. Di ko kumutuo. Dili ko kumutuo, pag prayerful ka, nga di kay bless ni Lord. Kay tanang tao nga gipanalanginan, mainampuo na. Ayop dili ninyo ma-misinterpret. Kadagay mga taong gipadato, gipasinso, bisag way prayer, ila mo na, paningkamot man na nila. Apan akong punto diya ba, ang tao may nampun, i-bless na, i-guide na ni Lord. Because the moment you pray, you are talking to your Heavenly Father. Kini nga ministry na ito sumungkayo, dili ni sa kagwapo, dili ni sa kanindot sa pamagi, apat kining ministriya, na tao ni sa pagampo. Nagay-maingon nga mga pastor, sumungkayo nga, pastor, daghan na ba kayong mga tao di ay, sa manay ko, wala ko labot, ana. Tungkol na sa pagampo. Ikumpara ko sa mga pastor, ka mga bright, mga pastor, sumungkayo. Ako asa rin taong ko. Kinder ko, sila, college level na. Pero ang ako lang gigunitan, prayer. My heart belongs to God. Ana lang gina. That's why kung gusto kang i-bless imong pamilya, pray. Spend time sa imong prayer. Ayaw ninyo, mugay gibutang nako diha, dili pwede nimo tamayon ang damgong dinihugan. And that is my dream sa mong kayo. I started here, dili ni tungod kay gusto nako. Apan nagsugod ko diri tungod kay kini damgo sa Ginoo. Nagibutang sa kong kasing-kasing. Pura hamo anytime sa birahan diri. Pila, grabe na. Kung kulata sa kong spiritual, grabe kinulatahi diri. Gibira-birahan ko pag gidaot pag gumayo. But still, I am praying to God. Lord, kabalo ka Ginoo. Kung imo kong gibutang diri, Lord, imo kong pauswagon. Apan kung wala ko ni mugutan, langkata ko, patya ko Ginoo. Pinana ko, Lord, this is your ministry. Amen. Apa mo diha? Okay, so, how to go out from spiritual dryness? Giuna na ko na, go up to the mountain of prayer. Tungas gyud. Kung gusto ka nga mawala ang imuhang kaluyahon, gusto ka mawala ang imuhang kauga sa pagpangalagad karon, saka sa pagampo. Tanaw in verse 19. Tanaw verse 19. Chapter 18, verse 19. Makita nato ni siya. First King 18. Og miingon si Elias ngadto sa tanan. Okay. Karon tiguma ang katawhan sa Israel dito sa bukid sa Carmel. Giingnan ni Elias og dada ang 450 ka mga propeta og ni Baal og 400 ka propeta ni Asera nga gipaluyuhan ni Reyna Jezebel. Tanaw niya na. Giapil ba gani niya ang mga false prophets? Go up. So, sakata. Sa atong pagampo, na ay mga false prophets diha. Meaning na atay kalaban when we pray. Dili sayon sa atong pagampo. Ang atong kalaban, kamuntagon atong katulugon. Amen ba? Ang atong kalaban, sometimes, ang mga hunghong. Ay, sige ampo, magyapon ka, dunggong sa Ginoo. That is your false prophets. They wanted to stop you sa imong prayer. Apan, go up lang, padayon lang.
Kasi naka-experience nag-ampo nga sa pagsugod niya murag di sa kadual. Siya naka-experience ana. Kana mo anak ka so may ampo Lord ni mag mo gani pag ako mo ampo kanang na itinud na kay mo ampo nga murag masangit lang siling pan. Ang imong prayer murag naragyus kisame. Uga kayo ka. Apan ayaw kabala ka ana, padayon lang. Ang akong buhaton, tagaan mo na ko tips. Magpatugtog ko worship song. While nag-prayer ko, namati ko worship song. Kanang kanta nga pang worship sa Ginoo, sabay mong espiritu. Because when you pray, dili man ko ni physical. Sa nag-ampo ta, spiritual man ni. Nakipagsanduro ta sa Ginoo, nagtawag ta, napakitabang ta ba? Sa Ginoo, sa atong kahimtang. Nay panahon nga pag mag-ampo ta murag layo ra kayo ta di kita kaabot. Tungason gani tungason. Apan padayon sa pagtungas, matingala ka pag-abot nimo sa punto sa imong pag-ampo, niindot na kay ampo di na po ka ganahan mo human. Because nakuha na nimo ang presensya sa Ginoo. That's why mo ni unsaon sa paggawas nato, paglingkawas gikan spirituhanong kauga or famine, go up. Tungas. Amen. Ikaduha. Letter B, listen and come near to your spiritual shepherd or prophet. Nganong uga ka kay di na ka mamati? Nganong uga ka, nganong tungkol kay wala na kay panahon gayud. I hope makuha niyo na, I hope dili ko ma-misinterpret ninyo. Kana ganing di na kayo palayo ang, kana ko maghigugma ay, usara ka istorya niya, pag mahal niya, mutubag largo na. Nganong mahitabo na kay mahal niya, gi-honor niya. Amen. Imong asawa karon, mahal ni mo na imong asawa, mga na lang, gutuma, oy. Ikaw nga ba na in love ka, mangita ka pamagi, bisag di pa kainon, mulakaw ka. Imo anay mo sa, sama ni, pagkaon lagi. Murag gibati maguna ko nga pakaunong ka kay gisigutom ka. Manang babae lang, in love gi ka na ko no, mana ka nga sobra ba. Pigwa ka na higug mabisag suguon pa ka. Tubi, gilom dia. Singhagan pa ka. Tinuod dili. O tanawa. Oh. Ang gugma manggod makapalihok sa tao. Apan kung wala na ka, uga na kayo ka, wala na gina, bisag kung saan pa. Bisag pa ingon-ingon pa kadiha. Gina ba? Gigutom na ko kayo ba? Pag mahal nimo sa katao, nunid na nga mamati pag ikadong istorya niya. Na nakay buhaton. Why? Because in love ka sa iya, mahal nimo siya. Sa Ginoo nga na gihapon. Kung mahal nimo si Lord, nakay buhaton sa iya ha. Amen. Nganong uga kayo ta? Kaya nganong man din na mamati sa Ginoo, din na mamati sa atong mga pastor, sa atong mga propeta, sa atong life. Kini siya, history magun ni. Nganong ang Israel ni panahon na sa panahon ni Ahab, layo sila, kaya ngano man, gibawalan sila nga mamati sa mga propeta. Ug naadad na sila nga di mamati, hanto ning palayo sila. Ug mao ni nakita ni Elias, walay mahitabo nga revival. Walay mahitabo nga milagros Ginoo. Kung kini mga tawana layo nako, mo gipaduol niya to witness. Di ba? Nakita niya basa na to kaniya. Sa dihang ning kanawg ang kalayo ug mato pa sa mga tao, tinuod gud di ay ang Dios ni Elias. Nganong napamulong to nila tungod kay sulod sa tulo ka tuig sila ning palayo na sa Ginoo, dili na mo tuo sa Dios ug dili na mo tuo sa alagad sa Dios. But they are still belong to the Israelites people. Kristiyanon ko gihapon ka, kadi man ka Muslim. Christian gihapon ka. Bisan tulwa na ka magsimba, apan wala na kay relasyon sa Ginoo. That's why, number 2, listen and come near to your spiritual shepherd or prophet, your pastor. Nganong ako ning ginatagag pagtagad, kay mo man niya ako nakita.
Praise God sa mong kayo, kay inyong pagtawad sa mo, ana apa. O saan nakita na kung ano ang simbahan dili mo usuan, tungkol kaya mga membro, wala na sila pag-honor, pagtawad silang pastor. Tinuod dili. Ako nagsuri-suri mo kumang dagan nagsimbahan nga ako na obserbahan. Tiyaw mo nang atong ginatabangan sa mabungahon, dagay simbahan. Apa nakita nako na ubang simbahan tagabutag tag 30, 40 ka tuig. Apa nang membro pila lang kabuok, nay something wrong ana. Walay problema sa pastor, kaya ang pastor na ninuod, nag-ampo. Apan kung naay problema ni sa mga leader. Kaya nga naman, gipangutan akong pastor, sa imong plano, moni. Gipangutan ako mga membro, dili sila ganahan. Tungod ba kay di sila gusto sa project, apan tungod kay wala na sila respeto sa ilang pastor. Ang breakthrough mahitabo sa dihang maplastar ang atong pagbati sa mga alagad sa Ginoo. Si Lord given naman, nahatag naman na. Amen? Murag pamilya ba? Pamilya. Mingon ang papalago. Mga anak, profesional na tanan, nanay trabaho. Mga anak, nindutan ng balay nato, no? Mapayo nato ni. May na lang, iniguli ninyo pohon, na namoy mga bana, asawa, makauli mo dari. Namoy ulianan. Ang mga anak, love nila ilang papa, isurprise na nila. Sila, mag-meeting lago ng mga anak. Kuya, si papa o mama, ato sa nang babakasyon ng kadyot. Ang tuyo na pabakasyon, kaya nga naman, isurprise nila pag uli ang balay bago na. Kaya nga naman, naapay gugma o pag-honor sa ginikanan. Pero kung wala na yung pag-honor, ang gugma, 50% na lang, muna pa magulang, ay, pasagyan na na siguro. Tigulang naman sila, mga matay naman sila. Kining balay, himuon na nato ning karaan god, picture lang nato ni. At least pagubaan ni natin mahinumduman sa picture lang. Ingan wala na may gugma sa mga ginikanan. Tinuod dili. Tinuod na. But because mahal nimo si mama magpapa nimo, nakaibuhaton kay mo na ilang gusto. Mo na kabili nila. Gusto nila nga naapay makita gayud. Ikaw ang imong tinguha to love them, to honor them. That's why kada istorya nila, namati mo apan ang kasing-kasing, naglihok na, nga nakaibuhaton gayod, for them. The same po na sa ministry. Ang simbahan na to, pwede mo uswag kung ang tanan mga leaders, nakabalumos kasing-kasing sa inyong pastor. It is not about money, but it's all about heart in serving the Lord. Nganong adunay problema nga nahitabo panahon ni Elias? Si Elias kuyaw to. Siya tong tao nga nag-ingon sa biyuda nga pakan ako, taga-ikog tinapay. Ug mato pa sa biyuda chapter 17, mato pa si biyuda, sir, kabalog ka. Tinud na gyud wala na gimi pagkaon, last na lang gini. Usa ka kumkum na lang usa ka kumkum na lang. Usa ka kumkum nga harina o gamay na lang. Si Elias wala gyud mutahod atong usa ka kinumo. Matur pa niya, tinuod man na, pero sige luto didto. Ug luto ikog una. Abi niyo sa gihimo sa babae nagluto. O giuna na si Elias. Tanaw ang punto ba? Makabusog ba to kang Elias? Ito kabusog, gamay ra gud. Gamayng torta. Dili to makabusog kang Elias. Apan bisag dito kabusog, ang obedience ang makabusog. Ang pagkamatinumanon ang makabusog. I hope inyo ito nakuha. Amen? Wala magmatter diya ang imong kadakong kagamayon sa imong gihatag. Importante ang imong pagkamasinugtanon. Di ba, gilutuan niya ang alagad sa Ginoo, chapter 17, kung basahan whole chapter, muna ang istorya diya, human nga si Elias gipakaon sa uwak, nahubsan ang brook Sherit, o giinan sa Ginoo, Elias, baba ka sa Sidon, kay adunay usa ka byuda dito, nga giandam nako alang nimo, mao'y magpakaon nimo. O pagkauman ni Ana, pagbalik sa babaeng byuda, natingala siya, kanyang sudanan siyang harina, nangapuno, ang tawag na to, buhat sa Diyos, milagro. Kung wala ito niya ihatag, kung si Elias po nahadlok sa kinumo, hindi na kuha kaya manumbag naman yung bayhana. Kaya mataba, usa ka kumkum na lang.
Duha man to pasabot Elias, Ginoo mo. Singit-singit pagpangayo, katapusang kaon na lang namo ni. Apan si Elias wala mahadlok sa Ginoo mo. Matud pa niya kanang harina halalutuan na lutuy ko. Si Elias nakasabot siya sa kalisod apan wala sa kasabot kung panalitan niya itong gidumilian. But the man of God, matud pa, naglakaw sa milagro. Mga sa chapter 18 makita ni Budiha, hallelujah, naghimo ang Diyos ng milagro. Ang kakulangan dahil nila, ang mga salita, nakulang na sila sa ilang panahon sa Ginoo. That's why, mato Panilias, sa katagbukid, sa Mount Carmel, dito nato ipakita, o dito tamo duol balik sa Ginoo. Are you with me? That's why, listen and come near to your spiritual shepherd. Dili, abin nito ganam, dili may perfecto. Apan akong gigunitan kan ang calling nako as pastor. Mura ginako. Mamatay ko anytime, mawala ko anytime, but my calling, mura akong gigunitan. Lord, pastor ko nimo Ginoo. Gikuha ko nimo Ginoo gikan sa pamilya sa mga pastor. Di ko magpastor kaniadto. Yes, na ako'y kunuhay, gusto magpastor, papan sa kalisod ko nakita, dili sa yun. But praise God, itawag ko sa Ginoo. Kung kayo mo yung ko, Lord, imo kong gitawag, ay go, binuang dag, imo kong di ko tabangan. Yes, but that's my prayer. Sa Bible ko kanina ito, Lord, kung mamastor ko ha, na. Tinudagi ko, tabangi ko, kay mamastor, maninuod ko. May nako, Lord, muni pasaling nako, di ko mag-ukon-ukon sa pagtulo sa imong mga tao, basta tabangi ko. Wala ko mangandoy kadato Ginoo, pero nangandoy ko nga imo kong tabangan. Mga sa na master ko ninyo karon, nako Lord, gusto nako kini mga tao sa uwi limbi mong kay itabok nako ni sila. Kung mosabay mo nako, mo asinso magyud mo. Kay ngano man gitagaan mo talento. Apang kanang talento niyo pag dili na ubanan sa panalangin, talento na nakutob. Amen ba? Itabok nato. Mutabok ta, mamati ta. Kay ibutang ta ha, mudato ka, praise God, salamat sa kadato. Apan kung mudato ka nga dili ka uban ng Ginoo, ang imong kadato mo na mitsa sa imong kaguba. Ninot mudato ta nga kauban si Lord. Ninot mo asinso kang kauban si Lord. Kay kung kauban si Lord, di man ka mausap, pamudato ka, maura man gihapon ka nga kaniadto nga buutan gihapon. Ang kwarta makapausab ni tao. Amen? Ang kwarta makapausab ni. Ngunit bantayan na nato. Ang kalaban sa Diyos, dili yawa. Mammon. Di ba sa Bible, you cannot serve God and mammon? Dapat to, you cannot serve God and Satan? You cannot serve God and mammon. Because ang tunay nga kalaban sa Diyos, ang mammon. Ang kabtangan, ang kwarta. Si Satan given na kalaban na sa daan. Wala maging musunod niya. Sabi niya, wala musunod kang Satanas. Bisa may mga lag kang Satanas. Kisa gusto makakita kang Satanas. Mudagan magani kag wakwak. Yang makita kag sungayan. But God, gipakita taniya ni ini. Because Satan, dili sa magpakita sa imuha nga sa kadautan. Pakitaon kaniya nga mura po siya maayo, matapasama sa anghel sa kahayag. Mga bantayan na nato, muangata, muuswag ta, nga kauban ang Dios. Mudato ka nga kauban ang Dios. Amen? Hallelujah. Ako, naman ko yung mga divine imagination ba? Ako divine imagination, anak ko, Lord, padatuon mo sila. Pagkayahay na lang yun nila. Kay kauban kanila silang pagdato. Apan sakit, pamalandong mo na mga pastor, pag mo asinso ka, mulayo ka sa Ginoo. Ang unang malipay, pag mudato ka, abi ninyo, ang unang malipay, pag mudato ka, dili ang Diyos. Kaya bisang pag wala ka, naaman siya. Apan ang malipay, ang imong pamilya. Mga sadihang, i-bless ka, ayaw good in taon, kalimting nga na kay pamilya. Amen. The ministry, nara ng ministry.
I believe dili mawala ang ministry sa imuha. Apan di po kumusugot ninyo nga kung nang inyong unahon ang ministry na tanang panahon, wala na mo time sa inyong ginikanan. Napa mo diha? Amen? Napa mo Amen? Napa yung pantaw, grabe, sig-serve, sigino, kalimta na po ng ginikanan. Di po kumusugot, anak. Tagain yung time ang ginikanan, inyong mga anak, inyong pamilya. Hallelujah. So, ikatulo, how to go out from spiritual dryness? Start to build your broken altar. Nganong wala sila, nganong nabugnaw sila, nganong nawala sila, itong gubang ilang altar. So, saan na to makalingkawas kita, gikan ining atong kahimtang, kining kabugnaon, kining spiritual famine, kining problema nga nakita karon, dapat magsugod ka na sa pagpanday sa imuhang gubang altar. Importante ni. Kasi sa Bible na kaigsunan, ang altar nagsimbolo na sa imong paghalad sa Ginoo. In the Old Testament gani, nga bawal gani dito ang altar gayod, dili mahalingan adlaw-adlaw. Naba ko yung istorya ron? Matter pa, every day nga ang altar dapat adunay sacrifice o adunay sa kalayo, magdilaab adlaw-adlaw. Meaning ang altar intact siya, nag-operate adlaw-adlaw. Dapat ang atong altar check upon nato kanunay sa tanang panahon, basig na liki, basig hirig na, basig nawala na ang usa ka bato niini. Ibalik nato, i-plaster nato kay nganuman mao ni nagsimbolo sa atong adlaw-adlaw nga relasyon sa Ginoo. Check your altar. Pray before bedtime. As a family, kung dili makaya as individual, as a family, pag-ampo mo before mo mga tug. Have your devotional. Gibalik-balik, mura kong sirang plaka ani diri. Importante nakita maguna-kuna, ang pamilyang nagaampo, madaugon. Ang pamilyang nagasimba together, nagmadaugon. I-try niyo, ibilin niyo mong asawa. Simba mo, ikaw lang. Pagbalik mo dito, katong asawa niyo, mo ito isudlan sa kaaway. Muna tinuod. Mo gani ayaw tugutin ninyo nga nay mabilin. Kay kanang mabilin mo man ay atakihon sa yawa. Nga pag-abot ninyo mo ito mo andar. Ay istorya, pastor, sa man akong bana, pastor, nga kada abot ako gisimbahan, awayon man ko. Alang-alang, wa man ako simba. Normal, ginawayon ka na. Sabi buhat ako, so, pasimbahan na. Di man mo simba. Anak kay problema ter. Pag di mo simba na imong bana, bisag kung saan, na kay problema. Agipat, ako nagipa, obserbahan. Di ay, sa imbalay di ay, ang asawa, girira. Kabalo mo girira? Nagdalag masingan, gikan sa simbahan. Pag abot sa balay, ayo pa kayong bana. Para, asay mo papa! Singit ang bata, mga nalago ang bata. Tos likod. Kini real talk man siya. Di pa gistorya na akong tumutumo. This is the real talk, the real situation. Pag-abot sa asawa nga nagsimba, nangasaba sa bana. Tanawa ha, ang punto diha. Gikan maka nagsimba, dapat ikaw ang pinakabuot ng tao pag-abot sa balay. Dapat ang presensya sa Ginoo dalon nimo. Nak, alita di mga unta nak, tawgas papa nimo nak. Di ka mga, as papa nimo! Pag-abutan na lang, ano naman ka niya? Huwag ka magluto, kabalo ka nagsimba ko, dugay ba mong wallet sa Paso Ibrahim? Wala na, gidaot ako nimo sa mong bana. Dugay ko muwali. Doon nimo sa pasimbahon. Dugay muwali. Ipag-abot nimo dito, mana ka, alin, darling, nagkakaunta, mana, unya na kong kaunta. Sabay ta ka ba, lamin, sudan akong gipalit. Kaya naman, gituyo nato na para ma-convince ang ilang heart nga we love them.
Yes, God loves them, but we love them. Pinagi sa itong pagpakita sa maayo na itong batasan. Palakpakan sa nato si Lord. Muna gito, mga broken altar na to, nga atong i-fix. Mga relasyon, nga atong i-fix. Try na mo magampo nga maot imong gibati. Pati yung pagampo, imong tunglohon imong bana. Lord, huwag ginhawak kaglalom. Manumbungkas ginong kabalo ka sa kumbana, Lord. Naglagot na kay kung ginong sa iya, tanawa. May mapili na sa sabong mo niya. O, tanawa. Yan po niya mong mapili, yan po po nga mo daog. Tinoon kayo? Pag-uli, saman ka? Pildi. Praise God. Thank you, Lord. Ginawang niya akong prayer. Pipamudawag siya, mga ikag brato. Tanaw ko na, ha? Gusto ka mabago siya, pipagmudawag sa mga ikag brato. Isipon na mo ang tama. Magdala ka sa presensya sa Ginoo pag-ulis balay. Gikan sa simbahan, pag-abot ni mo dito, mingon imong bana pagkabuutan sa akong asawa. Mag-testify siya. Sige lang, pasagdi lang sana siya. Wisag di pa na mo simba. Apan kay ikaw nagsimba, mamahimo kang panalangin sa imong bana, mamahimo kang panalangin sa imong asawa, sa imong ginikanan, sa imong mga anak. Rebuild your altar. Relasyon dapat tarungon. Kay lison mo patong diha sa halaran, butangan ni mong halad, matumpag na. Tanawa sa ikaapat. Make unintentional and voluntary sacrifices. Diba si Elias, pagkahuman niya o arrange halad, gibutangan niya sugnod, amen ba? O gipatong niya ang halad, ibabaw niini, o iyang gipabubuan og tubig, 3 times, nga nag-overflow ang water sa kanal, o bisan ang halad o ang kahoy, apil ang halaran, nabasa sa tubig. Na ay process. Walay milagro kung walay himuon na to. Dili lagi dawat lems ang milagro. Ang ninot nga mahitabo sa atong kinabuhi, dili na daw lems. Naatay ang ayang buhaton. Ang problema ba yan nato sa imong anata? Lord, salamat kung wala pag yung kulon, no, di ginambalo sa kong bana, tanawa, pati pa na, gigrab nimo ang glory sa Ginoo. Kung dili pa lang ako, ang akong pamilya, dili mga lagad, wa ka na hubagi. Wa tay labot, ana, gigamit as Ginoo, apan ang Dios may naghimong milagro. Ang atong buhaton, ang kaya natong buhaton. Ang pagbutang sa halad, ang pag-arrange sa altar, apan ang kalayo, gikan sa langit, dili na trabaho ni Elias. Trabaho ka na sa Diyos, nga kuha o muot-ot musunog sa halad, simbolo nga gitubag siya sa Ginoo. Make unintentional and voluntary sacrifices. May gagawin talaga tayo, kapatid. Dili pwedeng wa kay buhaton, nagi kay buhaton. Gawas gimitungas ka, paingon sa Carmel. Gi-arrange nimo ang altar. Gibutang nimo ang kahoy. Gibutang nimo halaran. Gipakanalan, gibutang tubig. Kana siya ang tawagan na proseso. Sistema nga gibuhat nimo. Para adunay mahitabo diha sa ato ang kinabuhi. Ganun mo dato ka, kay kugihan ka. Ning apil ka mga seminar, how to run the business. Dili man pwede mo dato kasi mo negosyo nga kilabra na siya. Nakay gihimo, nagkuha kag mga taong imong kasaligan. Kay kung mga taong ibuhaton makawatan po na diha, kuhaon ang imong income, wala ka. That's why dagan tag buhaton. Palakpakan sa nato si Lord, eh. Sunod, letter E. How to go out from spiritual famine or dryness. Fan the fire by putting firewood on your altar. Katong yun ako kaniha. O sige mo ni Elias, nagbutang sa galaran, giplaster pag-ayo, after that, nagbutang sa kahoy.
Kaya nga naman ang kahoy, mo ni mag-trigger sa kalayo. Alang nato ang kalayo, ang balang espiritu. Mato mo sa Bible, keep the flame burning in your heart, in my heart. I keep it in my heart. Ang kadasig man kung makaigsunan, gibuhat tas Ginoo apan kinahanglan imo ng paypayan. Kanabi tong kahoy nga tong halingon, di man po pwede nga pasagda nato na ang uban gani sa mga barbecuehan, nagbutang silang electric fan para magpermanente nga maghangin o ang kalayo gasiga siya, ang baga. Importante nga naagyoy pagpaypay aron magpabilin ang siga. Kini akong ginahimo nganong natay leadership kada Monday, natay pre-meeting namoy symbolize cell group, kini gipamagi nato ni para ang kalayo sa balang espiritu magdilaab sa atong makinabuhi. Nganong dili ka makasiga kay muli kay kas kalayo ug muli kay kas pagpaypay aron mosiga ang kalayo within you. Ang pag-ampo dili one time event. Ang pagampo dili one time event tapos na. Apan usa kini kabuluhaton nga hangtod buhi pa kita. Akong balikon. Ang pagampo dili one time event tapos na. Apan usa kini kabuluhaton nga hangtod buhi pa kita. Prayer is a lifetime nato nga buluhaton. Tanawa, Leviticus chapter 6, 12 to 13. Leviticus 12 to 13. 6, 12 to 13. Mato pa, meanwhile, the fire on the altar must keep burning. Unsa daw? Ang kalayo sa altar dapat magsiga. Ninot basahan sa Bisaya. Ang kalayo dia sa laran dili gayod pagngon. Unsa daw ang kalayo sa laran dili dapat pagngon. Og matagbuntag sugnuran kini sa pari. Og kahoy og itongtong niini ang halad nga sunugonon og sunugon niya ang tambok sa mga halad sa pakigdait. Ang pasabot, in the Old Testament, sa kanang panahon, ang halad nila kaniadto is unstoppable. Kisay mangahoy ang pari. Amen. Mangahoy si pari. Aron magpabiling siga. Kisa may pari ninyo karon si man ako. Sa inyong panimalay, inyong bana. Amen. Amen. Amen ba mga asawa? Yes, pwede ikaw babae. Apan sa magod, amin niyo, tuganan mo na ako, I'm telling you, no, dapat gud unta makasabot ani mga bana. Kamo ang pari sa inyong balay. Kamo ang padre di pamilya. Kamo ang magproteksyon, kamo gyud mudasig sa inyong pamilya sa pagpangalagad nga matinudanon. Katong gingon ako one time diri, if ang ULMB nga mga papa nakabalo mo sa inyong katungdanan, daog na ang pamilya. Okay, walay bayot nga mga bana. Usay bayot, katong di kabalo, mubarog. Pag mulakaw mo kiay sa pagpangalagad sa Ginoo. Dapat straight nga pagkalalaki. Bahala nagbidyo mo kiay ka, apan mo barug ka sa imong pagalagad sa Dios. Ikaw ang magdala niini. Ikaw mo kuha sa sugnod ug ibutang sa laran aron nga kada adlaw adunay haling, adunay kalayo, aron nga halad sunugon adlaw-adlaw. Ang kalayo diha sa laran dili gayud pagngon ug matagbuntag sugnuran kini sa pari ug kahoy ug itungtong niini ang halad nga sunugonon ug sunugon niya ang tambok sa mga halad sa pakigdait. Sabi ninyo, pakigdait, peace offering. Muna'y trabaho na to. Muna'y hitabo, giayo ni Elias ang halaran. Within 3 years, walay ampo, walay halad within 3 years. Tiyaw mo na. Pagkaluoy na lang yun. Sulod sa tulo ka tuig, walay halad. Walay ampo nga tama.
Guba, muna ebidensya nga wala na sila ampo-ampo kaya ang halaran guba. The same po sa ato, if there are hindrances, difficult, na problema sa itong relasyon sa pamilya, di ka makahimo og ampo ana. Mugay kinang isitol na to, pag may problema, settle. Talk, istoryahan na. Say sorry. Ask for forgiveness o maghatag kag forgiveness. Ayaw himuon na to nga okay na lang, basagwan na, okay lang. No, pakikistorya pag-ayo. Importante ma-arrange. Ay importante na. Di na nakatingog pag mamatay na, usa pa ka mga sorry. Sorry na, wala na, patay na oy. Samtang buhi pa, dapat aduna kanunay panagpasiguli. Di bisang usapan ni mong tuwad-tuwad, di na katingog na pagpatay na na. Tagay kong sinyalis kung ipasaylo ko nimo. Tagay kong sinyalis ipasaylo ko nimo. O, pati patay na, nga nagapag kinuha mo, naglagot diya po sa imuha. Mga malabo, samtang buhi pa, dapat pag pinasaylo ay na. Amen. Inantapad, dapat lang. Amen. Verse 13. Tanaw, verse 13. Katapos ang versikulo. 3C. 6:12. Leviticus 6:12. Padayonon gayud ang pagpasiga sa kalayo, diha sa halaran, o dili kinipagnon. Tanaw ra guna. Meaning atong prayer, mo kay tama si Pablo. Sa inyong Pablo, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pag-ampo sa walay pag-undang. Pastor, di na takalakawana. Ang pag-ampo, di man ang misdil nga magpiyong ka kanunay. Bisag nakas trabaho, you can pray to God. Bisag nagtrabaho ka, bisag nagmasa mo sa inyong harina, sometimes naghimumugpan. Salamat, Lord. Oh, di ba? Di kayo, salamat to. Makaon pa nun imong kamot sa pasadahan. Mapungkol kag dali. Amen ba? Naghagbas ka. Samtang naghagbas ka, Lord, bless akong pamilya, Ginoo. Di kayo mo, bless, matigbasan imong kauban nimo dito naghagbas. Ang pag-ampo, di na miss nila si kagpiyong. Talking to God man na. Bisag na ka karon naglingkod, you can pray to God. Pwede ka dili magpiyong, pwede ka magmata when you pray because you are talking to God. Magay matter pa, dili ko pwedeng pagngon ang halaran. That's why pray intensely. Pray good, pray. Katapusan, last. Letter F. Kung saan makagawas kita, spiritual famine, letter F. Put to death all your idols. Pamatya tanan nimong idolo. Put to death all your idolatry or idols. Pamatyon, kuhaon, tanggalon. Tanawa sa verse 40. 18 verse 40. Wata mo palayo sa versikulo, data sa linyada sa chapter 18. In verse 40. Si Elias mingon kanila, human na minaog ang kalayo, ang halad, nasunog na tanan, ang mga tao nang bow down na sa Ginoo, namalik ang mga backslider, huguman niya na o sa gimo ni Elias, mo ni katapusan in verse 40. Si Elias mingon kanila, dakpa ninyo ang mga propeta ni Baal. Kisama tong propeta ni Baal, katong naghatag og dili maayo, katong nagpasalaag sa mga tao, pati si Jezebel. Mato pa, dakpa ninyo, kinahanglan nga walay makaikyas kanila, o gidakop nila sila o gidala sila ni Elias dito sa sapa, sa Kison, o gipamatay dito. Grabing pinatyanay, i-slaughtered niya. 450 plus 400, 950 nga mga false prophets ang gipandunggab niya tanan. Gianod niya sa sapa sa Kison. Sabot pasabot ani, kung mga lagatan apaka-idolo, di gikakapadayon. Dapat ang atong idol, walilaan si Jesus. Tanggala. Tanan nga mga butang nga mubabag sa imong pagkipagsandurot, sa imong fellowship sa Dios, tanggala. Wada. Amo pasabot, pastor, kanang trabaho nimo nga makapugong sa imong pagpangalagad, dapat mawala na.
Pastor, panginabuhi na mo. Bahala mo diya. Pwede ba manrabaho kita o ang trabaho nato dili makadaot sa atong relasyon sa Ginoo? Pwede ba? Pwede. Gitagaan tag kaalam sa Ginoo. Kung naa kay gipanghimo karon nga thinking nimo makaayo nimo apan nakapalayo nimo sa Ginoo, stop. Hello. Amen. Amen ba? O gani sa pagpangalagad, bawal na ang bisyo. Dapat straight nga mga lagad sa Ginoo. Yes, dili ta perpekto, pwede ta masayop apan kamaluta nga kini makadaot apan kun imong ipadayon nga makadaot nimo, stop it. O sa gimo ni Elias, gipamatay niya kinsa man katong mga false prophets, mga tao to. Amot sa tong panahon karon, meaning to say pag naa kay barkada nga dili makahatag kayuhan nimo, stop. Ay puto patya, mapriso ka. Amo pasabot dia, patya ang imong pakipagsandurot sa ilaha. Amen. For example, ni trabaho ka. Kay para lang yung mulakas ka sa trabaho, musabay kag inom-inom nila. Ay wala na. Trabaho lang, way labot sa imong pakikigalan nila. Yes, imo silang friend. Why not imong prangkahon sila? Kristohanong kubrad. Anong si Engineer Ronron? Nakapangalagad nga matinudanon siya. Nga pwede man na siya mulink yun sa gobyerno kay engineer man na siya. Pinganong ning barog man siya. Kaya pa na mo barog? Si Anthony Caniato, sila Brian, sila Ninyo. For how many times sila gitanyagan sa munisipyo Caniato inom? Nya mo na ba yung uban? Si Kuan lagi. Brad, sila Kuan lagi. Ilang, inom lagi sila. Mo na po ito. Sila man, sa amo, di man po di sa amo. Napag-pastor nga minduro sila diya. Nagtrabaho sa una. Inom, magaling ko pastor pa ko. Ningingon lago siya. Dili man ka na mo pastor. Ang amo pastor sa Pastor Iprayman. Hello. Amen. Bantayanan na to kay pwede mo dula ang kalibutan sa atong kinabuhi. Kikinahanglan nga mo barugta kung kinsa kita. Ako kapila ako mismo gitanyagan. Ako giupira gyud kong trabaho tong buhi pa si Papa sa province pa ko mo trabaho. Sigurado pa to nga pwede makasulod ko. Napot yung mga hungihong kaniadto basi pa diag. Kung for example si Papa mag-retire, basig makasulod ko. Inako, yes, dala ko dito kami pastora. Inako nga ni mo to ko nabunturan ni. Nagdala ko og kining nagdala ko papilis. Requirements dito. Kay submitar lang ginako to kay ang thinking ako yes mo trabaho tur ko kay makinaon sa ates na ako poy kanang naapogoy ISS para ko ISS na ako'y mga benepisyo. Kay mahapit ko matintal ba? Dito na ako sa munisipyo, nag-orientation na. Nag-orienta mo, matter pa. Welcome sa province. Mo man ni puhon ang inyuhang lugar diin ka mo trabaho, ana ba? Manana ana siya largo. Sa tanang mo trabaho, bawal ang loitering. Kung asa mo nabutang 8 hours gyud mo magtrabaho. Ang istorya sa ako primero na ipasok dito nga, pwede ko makagawas na bisag anytime. Mag-excuse lang ko. Nga pag na mga meeting, pwede ko mo gawas. Hindi ko, sa orientation lahi man. Nakita na ko nga, pwede na mamahimong babag sa akong pagpastor. Dili oportunidad. Kaya mato pa ni oportunidad daw. Matod nila, gingnan ko nila. Inako, murag dili yun ni oportunidad. Sagihimo na ako, ning gawas ko, dala akong papel, nangihi ko, nuhay ko, piwa na ko, sakay kong sakyanan, ning pauli ko. Mato pa ni Pastor Gina, namalagi ka. Eko, dili ko, gigisi na ako akong papel. Gipangutan ako ato taga province, oh, makamudayon lagi, Pastor. Ko nga, wala ko kay murag, dili man maayo. Ang tawagan na, oportunidad kuno. Hello? Apa mo niya? Si Elias, stricto. Pwede naman ito pamuhian niya, gipatay niya. Ganong gipatay ito niya? Kay pwede ka itong 950 ka mga tao nga mga false prophet. Kung mabuhi ito, pwede pa ito mang-inganyo. Wala ko maging
mag-ingon niyo katong mga higala inyo pangbirahan, ayaw. Meaning to say, stop! Ikat na! Putla na ang tanang kaugnayan. Putla na ang tanang imong connection sa ilaha. Aron dili ka pwedeng matintal nila anytime. Ang problema magunato nga mga tao, hilig ta ba kigigala? Nga pwede man ta mangita gigala nga tama. Yes, nag-enjoy ta nga kauban nila. Nagami reunion nun ta, makauban na kong pastor sa MBI, kaniadto. Last April, gisingin ako kontak nila. Pina ko nga, marag dili man maayo. Yes, pastor sila, pero pag maghisgot mi sa among tigom, lahi man hisgutan. Ya, lahi man ko. Kung gusto ko reunion, dapat maghisgot ta, unsaon pagpadagan sa ministry. Unsaon na to sa tamang pagpamastor. Lahi man may sigutan ako, stop na ko ni. Kay usahay mabutahan ta, kay kumo kapariho na to, pag wala na diha sa pananaw sa Ginoo, stop na to na. Amen. Wala ko mag-ingon, sundo ka ko ninyo, pero muna akong gi-share karon. Put to death all your idols, your negative friendship. Tanan nga medyo dili maayo nga muganoy nimo sa pagkawala sa imong pagpangalaga sino. Kalabi na ka example, Sunday nga Sunday ha. May mga manalag, okay bro, kwanta bro, natay out bro. Adto tag, mga ligo-ligo bro, Sunday man. Ay silang. Adto po ka largo. Ay usarabito ka Dominggohan na. Bantay ka ng usa ka Dominggohan. Di nakakabalibad, sunod panahon. Marago nagtanyagan kag inom, mo inom ka gamay. Next ana, tanyagan na po ka, di nakakabalibad, maulaw naman ka. Stand. Barog. Ipakita nga ikaw gayod Kristohanon. Dili ka hipokrito apan naninuod ka nga nangalagad sa Ginoo. Manindog ta. I hope natin nasabdan karong buntaga. Balikon ako, spiritual dryness or famine comes from lack of prayer and of time spent in God's Word. Nganong adunay kagutom, adunay kauhaw, adunay kauga, dryness, nga mahitabo sa atong kinabuhi, kaya nga naman, kulang na ang atong pagampo. Muampo ta, talagsa na lang, di pagod tinuod. Ug wala na tay time, nga gihatag nato diha sa pulong sa Ginoo. Mumatingala ta, mumatingala ka mismo personal. Wala kay gana mo simba. Wala kay gana mo apilog panagtigom. Once a week na lang ka mo simba. Yes. Kulang pa gyud. Muna pagkaguli. Kausan lang ka mapil fellowship. Kulang pa imong time with the Lord. Why? Because ang imong kalag, maluyahon na. Amen? Anong kanya ito, mga lalaki, bisang pag naiulan, mamisita ka. Oh. Experience man ako na. Kitang tanan mga lalaki karon diri nga na-inlove sa inyong asawa. Gawas lang kung wala ma-inlove. Katong gitiunan ng sa asawa. Ikato mga lalaki na in love, di kita mapugnan pag mamisita ta. Bisa pag namingon, banta ka diya. Di ka mahadlok. Nahigugma man ka. The same po sa Ginoo. Kung nahigugma ta kay Lord, walay makapugong sa atong buhaton para sa Ginoo. Why? Because tinuod man ka sa Ginoo. And again, don't let the spirit of Jezebel control you. Katong asawa ni King Ahab. Naibalo ba mo, what is the spirit of Jezebel? Spiritus pagkabigaon. Anong bigaon siya spiritually tungkol kay daghan siya Dios.
Tiyan mo na ang 400 plus 450 plus 400, iya na nga mga false prophets. Tauhan na niya. Muna yung gipakatag to influence Israelites. Aron ng Israel mapalayo sa Ginoo. And indeed, nahimong successful kini nga rayna. Nagbadaogon siya sulod sa 3 ka bulan, 3 ka tuig. Apano sa nitabo sa iya ha? Namatay si Ahab o kining maong babae si Jezebel na hagbong gikan sa iyahang palasyo sa bintay na hagbong o gikaon ang iyahang lawas, gikunis-kunis sa mapintas nga mananap. Namatay siya nga way pulos, gihukman na sa Ginoo. Hallelujah. And Elijah gisakmit siya sa Dios na human ang iyang trabaho. O praise God sa kinabuhi sa mga salita, nabalik siya sa pagpangalagad nga matinuran sa Diyos. Na-arrange naman ang ilang altar. And they continue serving the Lord, praying, worshiping the Lord sa tanang panahon sa ilang kinabuhi. Huwag mo na unta ang atong tinguhaon. Kinita na intentional. Bisag mag-ampo pa ta adlaw-adlaw pag wa tay buhaton, walay mahitabo. Buhaton nato. Buhaton nato.